Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na rin manalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, ay tinataas namin na Diyos ang iyong mga kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buong isang linggo, Panginoon, sa divine protection mo, Diyos, sa bawat sa amin. Salamat, Lord, sa unlimited guidance, Panginoon, na patuloy naming nararanasan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalak, Panginoon, na patuloy mo inilalaan sa mga anak mo na sumusunod sa inyong tapat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, narito ang iyong paglingkod, Panginoon. Lord, we need your wisdom, Panginoon. Tulungan mo po ako, Lord, na ang lahat, Panginoon, ang aming babahagi po, Panginoon, mula sa inyo. Panginoon, dalangin ko, Lord, na ikaw ang magtawi sa aking mga labi po, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang bawat puso namin, Panginoon, sa pag-iinit na yung mga salita. Upang maunawaan namin ito, O Diyos. Panginoon, salamat, Lord, sa umagang ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo sa pinakamataas ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Minsan pa, bigyan natin na isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Good morning ulit. At siyempre ako nagagalak sa Panginoon na minsan pa ito ay pagkakataon para tayo ay sama-sama na kung saan mag-aral ng salita ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga po sa ating buhay, mananampalataya at buhay na anak ng Diyos. Na ang salita po ng Panginoon ay lalo pa nating maunawaan at lalo pa nating malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Ang aking topic ngayong umaga, nais kong dalahin kayo sa sino ang nasa puso at isipan ng Diyos. Ayan. Sino nga ba? Ayan. Sino nga ba ang nasa puso at isipan ng ating Diyos? Hallelujah. Atin pong tunghayan at atin pong pag-aralan, atin pong pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Na kung sa malaman po natin kung sino nga ba talaga ang nasa puso at isipan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Atin pong basahin sa Juan 1 verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Tayo po na tumanggap sa Panginoon, tayo po ay anak na po tayo ng Panginoon. Diba? Ang sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay karapatan na tayo po anak na ng Panginoon. Amen. Na meron na po tayong karapatang humingi sa Diyos. Kasi tayo ay tumanggap bilang sariling tagapagligtas sa Jesus sa buhay natin. Kaya meron na po tayong karapatang humiling sa Panginoon. Tayo ay anak na ng Panginoon. Diba? For example po sa magulang, di ba ang anak may karapatang humingi? Kung anong mayroon ang magulang. Ayan. May karapatan tayong humiling sa magulang kung anong gusto natin. May karapatan tayong dumulog sa ating magulang kung tayo ay nahihirapan. Kung anong pangangailangan natin, may karapatan tayo dahil siya ay magulang natin. How much more sa Panginoon na tayo ay inari niya na isang anak. Tayo po yun. Tayo po yun ang mga nasa puso at isipan ng Panginoon. Kasi tinanggap na natin ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Siya na po ang ating ipinamumuhay. Kaya tayo ay karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po ay kabilang na sa anak ng Panginoon. Na tayo ang nagtitiwala sa Kanya. Tayo ang sumasampalataya sa Panginoon. At tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tayo po yun ang tinutukoy ng Diyos na sino nga ba ang nasa puso at isipan ng Panginoon. Mapalad po tayo na nakakilala sa Diyos dahil tayo po ay inari niya ng tunay na anak. So dapat po natin ibalik
sa Kanya ang lahat. Di ba? Tayo na naglaan ng oras, tayo ang naglaan ng panahon, tayo ang naglaan lahat ng aspeto sa ating buhay para sa Panginoon. Tayo po yun na inaring mga anak ng Diyos. Yan, ang sarap po, di ba? Kung namnamin po natin ang mga verses po na ito, ang sarap po panghawakan ang salita ng Panginoon. Na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, inahin niya tayo bilang isang anak. Amen. Kumbaga, paulit-ulit po tayo na nagkakasala sa Panginoon, pero inari niya po tayo na isang anak. Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay maunawain. Nasa Panginoon na po ang lahat. Kaya po, napakasarap po. Ito yung pinakamasaya sa ating buhay mananampalataya, sa ating buhay na naglilingkod sa Panginoon, na tayo ay tunay na mga anak niya. Kabilang tayo sa libo-libong tao sa mundo. Sa ibabaw ng mundo, kabilisa ka na inari at pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoon na maging tunay na anak ng Diyos. Di ba? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang katulad. Diyos na walang hihigit pa. Tayo ay pinili ng Panginoon at inangkin na tayo ay mga anak niya. Kaya po, ang sarap ang mga salita ng Panginoon. Kung atin pong nanamnamin ang bawat salita ng Diyos, ang sarap po pahalagahan ang salita ng Panginoon. Ito naman po ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Basahin po natin ito sa Isaiah 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon! Ang sarap! Hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa pumuti ang buhok. Sabi ko, alam nyo, napakahalaga talaga na saliksinin natin ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang, nung mabasa ko nito, natouch po talaga ako. Sabi ko, Lord, totoo nga kapag pinagbulay-bulayan namin, pag-aralan namin ang salita mo, malalaman natin kung ano ang nasa loob nito, kung ano ang mga nakasulat dito. Ang sarap po. Sa tao kung madalas po sa tao, sino makakapagpangako na habang tumanda, ililigtas ka na, tutulungan ka. Hanggang sa uugod-ugod tayo. Ang tao po minsan, may kasawaan po yan. Manghihinawa, tatabangan yan. Diba? Realidad na po yan sa tao. Pero tayo mga anak ng Diyos na kakilala sa Panginoon, alam po natin na sabi niya, ako ang iyong Diyos. Talagang pinaninindigan niya na ang Panginoon lang hanggang sa pumuti ang ating buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Tayo, nilikha ng Panginoon. Pinili niya tayo. Tinawag tayo ng Panginoon. Tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Oh Lord, salamat Panginoon. Ililigtas mo kami sa lahat ng kapahamakan. Ililigtas mo kami, Panginoon, doon sa dulo na kung saan mapapahamakan na. Niligtas tayo ng Panginoon at tutulungan pa. Hindi lang ililigtas, tutulungan pa. Amen. Grabe ang Panginoon, ano? Isang package. Kapag atin pong namin ang salita ng Panginoon, may karugtong pa po. Hindi lang ililigtas, tutulungan pa. Aalalayan pa ng Panginoon. Iingatan pa tayo ng Panginoon. Grabe po ang Diyos. Talagang habang buhay tayong ililigtas ng Panginoon. Habang buhay tayong tutulungan ng Diyos. Na minsan, gusto mo nang sumuko. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ang iyong Diyos.
Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y inilikha ko, kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Grabe ang Panginoon, tungkulin pa pala niya. Responsibilidad pa niya tayo. Isipin niyo yun. Grabe ang Panginoon. Tungkulin niya pa, responsibilidad niya pa na tayo iligtas at tulungan. Grabe talaga ang Diyos. Talagang totoo na walang katulad ang Panginoon. Wala nang hihigit pa sa Diyos. Kaya, ano ang dapat nating ibalik sa Panginoon? Ano ba ang response natin sa Lord? Yung totoong paglilingkod sa Diyos. Yung seryosong paglilingkod sa Diyos. Makita man lang ng Panginoon na tayo ay totoo na naglilingkod sa Diyos. Makita lang man ng Panginoon na ibalik natin sa Kanya ang parangalan natin ng Diyos, papurihan, paglingkuran. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hinahanap ng Diyos yung puso mapagpakumbabang loob. Napakahalaga po yun sa atin. Yung puso mapagpakumbabang loob. Yan po ang pinaka dapat gawin natin. Humble heart. Si Jesus nga, di ba? Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Grabe ang pagpapakumabang loob ng Panginoon sa atin. So, diyan mas po tayo ng mga anak niya, nanilikha niya, na tinuring na kanyang mga anak. Dapat po, suklian po natin yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Yung sakripisyo na ginawa ng Diyos sa atin, dapat natin ibalik din yung sakripisyo natin sa paglilingkod sa Diyos. Ibalik po natin yun sa Panginoon. Hinahanap-hanap ng Lord. Hinahanap-hanap ng Panginoon. Yung excited lagi tayo sa pagpunta sa gawain ng Panginoon. Yung uhaw tayo lagi sa pagpupuri sa Panginoon. Yung uhaw lagi sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung sabik lagi sa Panginoon. Sa nakikipag-usap sa Panginoon. Hinahanap ng Lord yan sa atin. Mga kapatid, hinahanap po ng Panginoon yan sa atin. Kaya po, kung ang Diyos ay may tungkulin, iligtas at tulungan tayo, tayo po may tungkulin din sa Panginoon. Ang Diyos na yan, makapangyarihan. May tungkulin sa atin. Di how much more tayo? Ibigay natin ang the best sa paglilingkod sa Diyos. I-prioritize natin sa Panginoon. Kung anong mayroon tayo, ibigay natin sa lahat sa Panginoon. Kung anong pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibigay po natin ito. Ito ang tungkulin natin para ang Diyos ay parangalan. Para ang Diyos ay papurihan. Para ang Diyos i-appreciate sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Mga kapatid, grabe po ang pagmamahal ng Panginoon. Matinding pagmamahal na po talaga ng Panginoon sa atin. Grabe ang pagmamahal niya na inilaan niya sa atin, inuukol niya sa atin. Grabe po. Kaya dapat po suklian natin ng matinding pagmamahal din sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po, sino nga ba? Diba sa ating topic? Sino ang nasa puso at isipan ng Diyos? Ayan, kaya pala, tayo pala yun. Na mananglilingkod sa Panginoon. Ni minsan, hindi nawaglit sa puso at isipan ng Diyos. Ni minsan, hindi tayo pinalimutan ng Panginoon. Habang buhay, nasa puso. Isipan tayo. Ayan, patuloy po tayo. Basahin po natin dito sa Isaiah 49, verse 15 and 16. Ayan po.
ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang biniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Palagpakan natin muli ang Panginoon. Grabe mo diba? Sa unang verse, may tungkulin siya sa atin na iligtas at tulungan. Ito naman po ang sagot ni Yahweh. Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang biniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Kahit sandali po, hindi tayo kayang limutan ng Panginoon. May tanong po ako dito sa mga ina. Kaya bang kalimutan ng inang kanyang anak? Totoo po yun. Hindi po yung mga nakakilala sa Panginoon. Mapapansin po natin sa TV, di ba? Sa mga balita. Kaluluwan po lang po, meron pong ina na kayang kalimutin ang anak. Bakit po? Di ba may nababalita po tayo sa TV na kaluluwa lang po nilalagay sa isang tabi. Di ba po? Nilalagay sa karton. Grabe po. Meron pong isang ina na kayang lumimot sa kanyang anak. Pero ang Panginoon, hindi tayo kayang limutin. May ilan-ilan na ina na kayang lumimot sa kanyang anak. Yun po ay walang takot sa Panginoon. Hindi siya natatakot sa ginagawa niya dahil siya po ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero tayo, na mga anak ng Diyos, hindi kaya nating limutin ang ating mga anak. Bakit? Kasi meron tayong Ama na sa langit. Tayo itinuring niyang anak. Kaya hindi natin din kaya kalimutan ang ating anak. Kasi meron tayong Ama na sa langit na hindi natin kayang limutin magpakailanman. Diba? Ang sabi niya, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Kahit sa isang iglap, hindi tayo po kakalimutan ng Panginoon. Sa 16 po. 16. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Ang Jerusalem po, tayo po yun. Nung unang mananampalataya, doon po sa Old Testament, sa Jerusalem. Ngayon po tayo mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Ayan po, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo ay nakaukit sa aking mga palad. Grabe po ang Panginoon, nakaukit pala ang bawat pangalan natin sa kanyang palad. Amen. Diba? Nakaukit. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Sa pagbabasa po namin ng yung kasulatan, nalalaman po namin ang lahat. Isipin mo, nakaukit pala ang bawat pangalan natin na tayo tumanggap sa Panginoon, nakalagay na pala sa pangalan, sa palad ng Diyos. Kaya po wala tayong karapatan na tumalikod sa Panginoon. Kasi nakaukit na sa palad ng ating Panginoon. Grabe po ang Panginoon. Tayo po, dapat po nakaukit sa ating mga puso ang pangalan ng Panginoon. Dapat nakaukit sa ating puso at isipan ang pangalan ng Diyos. Kung ang Panginoon nga, tayo nga ay nakaukit ang ating mga pangalan. Isa-isa po tayo nakaukit ang ating mga pangalan sa palad ng ating Diyos. Dapat po, gawin din po natin na nakaukit sa ating mga puso. Ni minsan nating i-neglect ang Diyos. Minsan kasi sa tao po, pag hindi po sinagot ang kanyang panalangin, nagagalit sa Diyos. Sinusumbatan ng Panginoon. Tayo po, dapat po, ang isublit po natin, yung nakaukit na magpakailanman hindi natin kalimutan ng Panginoon sa buhay natin. Dahil po ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Sa Diyos lahat nagmula ang lahat. Wala po tayo may pagmamalaki sa buhay natin. Kahit nakatapos ka, lahat nagmula pa rin sa Panginoon ang tagumpay mo. Kaya po,
Grabe po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Isipin mo, nakaukit pala ang ating pangalan. Ngayon ko lang din po ito nabasa. Nakaukit ang ating pangalan sa palad ng ating Diyos. Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang tao po minsan, pag nagmahal, pag meron ka, mamahalin ka. Pag wala na, wala na. Diba? Ganun po ang tao, may kasawaan po yan sa pagmamahal. Yung tunay na nagmamahal sa Diyos, nakaukit sa puso natin. Kaya po, mapalad po tayo ng mga itinuring tayong mga anak ng Diyos. Pinili niya tayong ginahon tayo. Tayo ay nakakilala sa Diyos. Namnamin po natin ang lahat. Kung papansinin po natin sa bawat mga bersikulo po na ating mga binabasa, na doon po hindi tayo malilimutan ng Panginoon. Sa isang saglit, sa isang sandali, hindi tayo kayang limutin ng Panginoon. Hindi tayo kayang limutin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, nakikita ng Panginoon ang bawat puso natin. Nakikita ng Diyos ang puso ninyo sa paglilingkod niyo sa Panginoon. Panghawakan po natin ang mga salitang ito. Pagulay-bulayan po natin lagi. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon. Malalaman po natin. Marami pa po mga hiwaga ang malalaman po natin. Kung paano tayo iingatan ng Diyos. Kung paano tayo tutulungan ng Panginoon. Hindi lang po tayo tawag ng tawag sa Panginoon. Dapat po meron din tayong responsibilidad na gagawin sa Diyos para ibigay sa iyo kung anong hinihiling mo. Ang Panginoon may responsibilidad, di ba? Kanina sa binasa natin, ililigtas kita at tutulungan kita, tungkulin ko na iligtas kita. Tayo po, may tungkulin din po tayo sa Panginoon. Gawin po natin ang pinaka-the best paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos na ang bawat isa sa inyo laging excited sa pagpunta sa church. Kahit na-late, pero nandyan po kayo, nagpapatuloy. Nagpapatuloy kayo. Alam ko naman po na hindi habang panahon laging late ang bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag na tayong malate. Kausapin mo, huwag tayong malate sa susunod. Ayan, di ba? Pansin, i-ano nyo yung pinag-aralan natin. Hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Ibalik mo nga, Paul. Sir Paul, anong na yun? Ayan, ito yung 15. Ang sarap kasi ito namnamin eh. Ay hindi. Isaiah 46. Ata yun. Ayan na. Ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Kasi ang iba ka na wala pa dito. Marilate po tayo lahat dito. Ayan. Pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin ko kayong iligtas at tulungan. Ayan. Namnamin po natin yan. Grabe talaga ang pag-aruga, pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya tungkulin din po natin na ibalik sa Panginoon kung ano ang binibigay niya sa atin. Diyos na nga yan, ha? Diyos na yan. Tayo pa kaya ng mga anak? Dapat sobra-sobra pa ang ibalik natin sa Panginoon. Sobra-sobra pa po ang i-response natin sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Ayan. Kaya po, mapalad po tayo na kahit tumanda na tayo, may Diyos na mag-aalalay sa atin. Amen. Kahit ugod-ugod na tayo, may Diyos matutulong sa atin at magliligtas sa atin.
Yan po, ang sarap po. Talagang grabe sabi ko, Lord, salamat Panginoon na meron kaming Diyos talaga na pinaglilingkuran. Alam namin na hindi kami mapapahamak kailanman dahil tayo ay tutulungan ng Panginoon at aarugahin tayo ng Panginoon at ililigtas tayo ng ating Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang ating pinag-aralan, sino ang nasa puso isipan ng Diyos. Tayo na naglilingkod sa Panginoon. Tayo na uhaw lagi sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo na masayang-masaya, tayo papunta sa church. Yan ang nasa puso lagi at laman ng ating Panginoon. Wala pong iba kundi tayo po na mga tunay, na mga sumusunod at nananalig at sumasampalataya sa Panginoon, na tumitiwala sa Panginoon. Tayo po yun ang nasa puso at isipan ng ating Diyos. Hallelujah. I-apply po natin ang lahat ng ating pinag-aralan ngayong umaga. Number 1 po, kung lagi tayong nasa puso at isipan ng Diyos, dapat siya rin ang nasa puso at isipan natin. Pangalawa po, kung hindi tayo kayang limutin ng Diyos, dapat hindi natin siya kayang limutin. Pangatlo po, kung nakaukit sa palad ng Diyos ang ating pangalan, dapat nakaukit din sa ating puso at isipan ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Patuloy tayong mabubuhay. Patuloy natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Patuloy natin i-prioritize ang Lord sa buhay natin. Priority po natin yon ang Panginoon. Patuloy natin siyang parangalan. Patuloy natin siyang papurihan. Patuloy natin siyang sasambahin. At patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Habang buhay po tayong maglingkod sa Diyos. Dahil po sa paglilingkod po natin, makakamit po natin ang sabi ng Diyos na ililigtas tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Nakaukit ang ating mga pangalan sa palad ng Panginoon. Nasa puso't isipan tayo ng Panginoon. Iyan po ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kapag tayo po ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag mawala ka sa isa, kapag hindi ka po magpatuloy sa Panginoon, hindi mo rin makakamit. Kasi ang sabi ng Panginoon, maliwanag eh. Maliwanag, tungkulin ko na iligtas kayo at tulungan. Ang hinahanap din na pa yung response natin. Ayan. Kaya po, patuloy lang po tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy po natin panghawakan ang kanyang mga pangako. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang buhay na salita ng Diyos ay totoo. Totoo po yun. Dito lang po kami kumukuha ng aming sinishare. Kaya po, kung kayo po ay nagbabasa ng banal na salita ng Panginoon, makaka-relate po kayo. Madadaanan po ninyo ang bawat preaching namin. Kayo mismo makakapagpatunay na totoo nga pala ang pinasishare ng aming pastor. Lagi na rin po kayo i-encourage. Magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil hindi po lang nanatili kayo po ay mga nakaupo lang dyan. Someday, magiging leader din po kayo. Gagamitin kayo ng Panginoon. Kasi bawat isa sa atin may kaloob mula sa Kanya. May ibinigay ang Panginoon bawat isa po sa atin. Payamanin lang po natin kung ano ang kaloob ng Panginoon sa atin. Payamanin lang po natin yun. Makakamit po natin ang malaking gantimpala mula sa ating Panginoon. Makakamit po natin na tayo mismo ang nasa puso isipan ng Diyos dahil tayo ang sumusunod sa Kanyang kautusan. Tayo ang sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya alam natin na tayong tumanggap sa Panginoon, tayo ang makakaranas ng mga salita ng buhay at katotohanan at makapangyarihan mula sa Panginoon.
Maraming salamat po sa napakagandang salita ng Diyos. Alam niyo, kami mismo natututo. Tayong lahat natututo sa pag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya salamat po. Ang mga salita po ng Panginoon, ito'y pinapaunawa sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga tayo sa Panginoon at kung gaano rin kahalaga ang Diyos sa puso natin. Pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Ang encourage ko po'y patuloy lang po tayo maglilingkod sa Panginoon. May malaking gantimpala, may malaking reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Lalong higit, makakamit po natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano po tayong lahat bilang paggalang sa ating buhay na salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos. Ito'y tanda natin pagmamahal sa Kanya. Tanda natin pagsubok na ating mga nagawang pagkakamali sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang salita, Panginoon, namin pinag-aralan ngayong umaga. Naunawaan namin, Panginoon, kung ano, Diyos, ang tungkulin mo sa amin, O Diyos. Ipinapaunawa mo sa amin, Panginoon, kung ano ang karapat dapat namin gawin para sa iyo. Kung ano, Diyos, ang aming tungkulin para sa iyo, Panginoon, bilang mga anak mo, na naglilingkod sa iyo, na hinirang mo, tinawag mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa katuruan ngayong umaga, O Diyos. Lord, salamat, Lord, sa mga pangako mo sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, at tumuti aming mga buhok. At kami, Lord, tumanda ng Panginoon. Ang iyong walang hanggang, iniligtas mo kami, Panginoon. Lord, minsan hindi mo kami kinalimutan, Panginoon, sa isang saglit. Sa isang sandali, Panginoon, hindi mo kami nilimot, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, ang aming mga pangalan ay nakaukit sa iyong palad, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na unawaan namin, O Diyos, na kami, O Diyos, ay isa. Panginoon, na anak mo, Panginoon, na tinuring mong anak, binigyan mo ng karapatan na maging anak mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang mga anak ko, Diyos, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay makilala pa nila ng lubusan. Patuloy, O Diyos, sa kanilang pananampalataya po ngayon maging matibay, matatag po, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, ribukin ang kanilang mga puso sa paglilingkod sa inyong Panginoon. At ang dalangin ko, Lord, manatili sa kanilang mga puso ang mga salita mo. Manatili ang pangalan mo, Panginoon, sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, at kaluluwa. Salamat po, Lord. Salamat. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Sa walang hanggang pag-aruga mo sa amin, Panginoon. Na minsan kami, O Diyos, nagkukulang sa iyo. Minsan kami pa rin nanghihina, pinapalakas mo kami, Panginoon. Minsan kami pa rin napapagod, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pag-asa mula sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak sa umagang ito, Panginoon. Bless mo, Panginoon, ang lahat aming pinag-aralan, Panginoon. Na ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon, isip at kaluluwa, Panginoon. Na ito, Lord, ay magrema sa amin, Panginoon. Mag-manifest, Panginoon, sa bawat buhay namin. May pamuhay namin, Panginoon. May apply namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Lord, sa mga anak mo, Panginoon, na nagbibigay oras, binigay oras para sa iyo, inilaan ang oras, panahon. Ibinubuhos nila sa inyo, Panginoon. Dahil, Lord, sa pagmamahal nila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Salamat, Panginoon.
lamang, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sumbungan. Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat. Lord, ang lahat ng ito po, Panginoon, ay ibinabalit namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah!